Mga kapolkal, sa November 30 ay magkakaroon daw ng malawakang pagkilos para batikusin na muli ang lumalaganap at patuloy na hindi maawat na graft and corruption dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. At doon po sa gaganaping rally na tinawag nilang trillion peso rally para po sa ikundina na naman itong patuloy na corruption sa gobyerno, ay nahinga ng opinyon si Vice President Leni Robredo kung siya raw po ay attend. Ngayon, meron pong isang report na misinterpret ang sinabi ni Vice President Leni Robredo, ngayon ay mayor ng Naga. Ayon kay Mayor Leni Robredo, ang pagkakasabi niya ay hindi siya makaka-attend ng trillion peso rally sa Manila. Pero magkakaroon din sila ng sarili ng trillion peso rally sa Naga at doon po siya attend sapagkat siya po ay sumusuporta doon po sa pagbatikos at pagpapatigil ng patuloy na korupsyon na nagaganap dito sa bansang Pilipinas. Ngayon po, itong mga DDS o mga DD-list ay nag-react agad sa kanilang mga comments at kung ano-ano na naman ang inimbento ng mga gawa-gawang istorya kagaya ng paglaganap daw ng droga doon sa Naga na wala naman. At pinalalabas nila na itong si Leni Robredo ay dapat manahimik na lang sapagkat hindi niya raw masolve ang problema ng droga doon sa Naga na puro kalokohan sapagkat unang-una po ay kaupo lang ni Mayor Leni Robredo sa Naga at sa maikling panahon ng kanyang pag-upo bilang mayor ng Naga ay ang dami na niyang pagbabagong naisagawa, lalong-lalo na po yung mga tinatawag na makabago na renovation doon po sa Naga. Unang-una sa mabilis na pag-aksyon, pangalawa doon sa epektibong administrasyon, pangatlo doon sa walang korupsyon, walang kamag-anak, walang mga kakilala at yung tinatawag na one strike policy na kapag ikaw ay gumawa ng kalokohan o na-involve ka, wala nang patapatawad pa. Ngayon, nag-react agad itong mga DD-list, no? At kung ano-ano na naman ang ipinakalat na mga kwentong fake news na naman at ginamit pa ang isang pulpul na general. Sino ba itong general na ito na nagsabing may droga raw doon sa Naga? Totoo po, lahat ng lugar mayroon pong problema sa droga pero hindi po kasing lala ng droga ng Davao. Kaya itong mga DD-list na to na patuloy na kumukonti ang mga miyembro ay nag-react agad at natakot agad na baka ito na ang pag-endorso ng maraming tao kay Vice President Leni Robredo kung ito ay attend doon sa tinatawag na trillion peso rally na gaganapin sa November 30. Hindi pa nga sinabi na nga ni Vice President Leni Robredo o ni Mayor Leni Robredo na hindi muna siya makikilahok diyan po sa tinatawag na mga pagtakbo sa tinatawag na sa nasyonal na posisyon. Nagtataka ako dito sa mga DD-list na to na hindi pa nga kinukumpirma o ayaw na nga tumakbo ni Vice President Leni Robredo. Naglabas na naman ng kung ano-anong mga fake news na kanilang unang-unang mga gawain. Kaya po sinira nila pati yung magandang pangalan ni dating Pangulong Noynoy Aquino na napakaganda ng pamamalakad nung panahong siya ay naging Pangulo at umunlad ang ating bansa. Kaya dapat sa mga DD-list na to, huwag nyo nang ipilit pa si Sara. Si Sara ay wala ng pag-asa. Maingay lang yan. Pero mapapansin ninyo, kung talagang marami pa kayo, dapat ay marami kayo sa inyong mga aksyon. Kagaya po ng sa rally, ang daming beses nyo nang nag-try na mag-rally at pabaksakin ng administrasyon ni Bongbong Marcos, pero hindi ninyo magawa sapagkat nga wala na kayong mga tao. At ipipilit ninyo itong si Inday Lustay na tatakbong Pangulo at dahil nga sa
ang posibleng makaharap ay si Vice President Leni Robredo, ay kapag nababanggit ang pangalan ni Vice President Leni Robredo ay para kayong ginigilitan, para kayong sinusunog, para kayong binabanlian ng mainit na tubig o ng malamig na tubig. Kaya hintayin nyo muna na magdesisyon sapagkat sabi nga niya wala na siyang balak pumalaot pa sa national posisyon o para sa posisyon sa nasyonal. Ibig sabihin, kahit anong posisyon sa nasyonal, including the presidency, sa ngayon ay wala pa siyang kasagutan dyan at most likely hindi siya tumakbo. So ngayon, pag naririnig nyo yung pangalang Leni Robredo, allergic na allergic kayo mga DDS. Gusto ko pong ipalam sa inyo na hindi po ako maka-Marcos, ha? At hindi po ako bumoto kay Marcos, hindi po ako sumuporta kay Marcos. Pero kaya po ang mga kakamping ay ayaw sumuporta doon sa inyong pagpapatalsik kay Bongbong Marcos ay sapagkat ang papalit kay Bongbong Marcos ay isang luka-luka, sabi nga ni Montulfo. At iyan ay mas lalong lalala ang Pilipinas kapag ang pumalit kay Bongbong Marcos na sangkatutak na rin ang mga issue sa graft and corruption ay isa pang corrupt na hindi rin maipaliwanag kung paano nanakaw ang pera. Ngayon, kaysa po maulit ang nangyari kay ERAP na noon pinatalsik si ERAP sapagkat akala nung iba mas matino si Gloria. Bagay nung panahon na yon, matino talaga si Gloria. Pero nung nakaupo na, Susmar Joseph, siyam na taong dilubyo ang inabot ng Pilipinas. Kung si Bongbong Marcos ay mawawala, ganyan din ang mangyayari sa bansa kapag ang umupo ay si Inday Lustay. At yan ay bistado na ng taong bayan. Kaya kung maraming suporta si Inday Lustay o si Inday Duterte, dapat sana ay matagal nang napatalsik si Bongbong Marcos. Kaya wag na kayong mag-ambisyon. At ngayon, kung iisipin ninyo na ang makakalaban ni Inday Lustay ay si Leni Robredo, kakainin niya ng buong baon ni Leni Robredo sapagkat mantakin ninyong maigi, pinagtulungan ng Unitibs si Leni Robredo at ng mga politikong korap. Pero, at dinaya pa ng COMELEC, pero hindi nyo pa rin na kuha yung pinakamalaking boto sapagkat kung tutusin, yung sinasabi nyong 31 million na peki naman, ay hindi naman talaga 31 million at dalawa pa kayong grupo. Yung Unitibs, BBM Sara, dinaya nyo lang si Leni Robredo, palagay na natin kayo nga ang nanalo, pero hindi ganoon dapat kalaki ang inyong kalamangan. Ginamit nyo ang lahat ng mga pwersa ninyo nung mga panahon ni Duterte na ngayon ay nakakulong doon sa The Hague, para talunin ninyo si Vice President Leni Robredo. Kaya ngayon, kapag naririnig nyo ang pangalan ni Leni Robredo, itong mga didilis, parang sinisilaban. Okay, hanggang dito na lamang pong muli. Sana po ay tumakbo nga si Vice President Leni Robredo sa darating na eleksyon para lalo kayong ilang paso sa 2028 presidential and vice presidential elections.